Hurricane ang hindi pagbibigay daan ng dalawang sasakyan sa isang truck ng bumbero na re-responde sana sa isang sunog sa Tansa, Cavite. Pinagpapaliwanag ng LTO ang mga sangkot na driver at sinuspindi na ang kanilang lisensya. Nakatutok si Dano Tingkungko. Walang sinasayang na sandali ang mga bomberong sakay ng truck ng bombero na ito para rumesponde sa sunog sa Tansa, Cavite. Matapos ang halos 30 minuto, isa pang truck ng bombero na sinundan ng isang rescue vehicle ang nakasabay nila sa daan. Hanggang sa nauna na ang mga ito. Sa gitna ng biyahe, isang asul na truck ang sumingit sa pagitan nila hanggang sa napadpad ito sa kanang bahagi ng kalsada. Pero isa pang puting truck ang humarang sa kanilang harapan na agad nilang sinita. Mag-overtake na sila saka naman biglang kumabig pakaliwa ang asul na truck. Nagpatuloy ang biyahe ng mga bombero hanggang sa makarating sa lugar malapit sa sunog. Nasa likod pa rin nila ang asul na truck. Dito na nagkaroon ng konfrontasyon. Ang driver ng truck nagpakilalang tauhan ng mayor. Inaway mo ako, binabahan mo ako eh. May mga saksing umawat sa tensyon. Nakarating na sa Land Transportation Office ang video na viral sa social media. Agad silang naglabas ng show cause order para sa mga sangkot. Inutusan nila ang may-ari at mga driver ng dalawang truck na humarap sa opisina ng LTO sa Miyerkules. Inilagay na sa alarm status sa mga plaka ng dalawang sasakyan. Suspendido ng 70 araw ang lisensya ng mga sangkot na driver. Ayon sa LTO, ang mga emergency vehicle tulad ng truck ng bumbero ay may tungkulin na iligtas ang buhay at ari-arian ng mga nasunugan. At ang pagbibigay daan sa kanila ay hindi lamang batas kundi pagpapahalaga rin sa buhay ng iba. Kinabukasan, ipinatawag ni Tansa Mayor Arcangelo Matro ang driver ng asul na truck na kanilang empleyado. Ililipat daw muna siya pansamantala sa ibang departamento. Humingi na rin ng public apology ang driver ng truck. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang driver ng puting truck, maging ang may-ari nito. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Hindi na lang basta person of interest, arestado na rin ang pulis na padre de pamilya ng pinaslang na policewoman at kanilang 8 taong gulang na anak. Yan po ay matapos siyang idawit ng isa sa mga unang naarestong suspect sa pagpatay sa mag-ina. Ang isa pa sa mga arestado, idinetalye ang nalalaman sa krimen. Nakatutok si Marisol Abduraman. Turuan naman po. Itinuro ng suspect na ito ang mag-asawang suspect din na pumatay raw kay Police Senior Master Sergeant Dayan Marimo Lenido at kanyang 8 taong gulang na anak na si John Ismael. Sila po talaga. Wala na pong iba. May gawa. Nakukonsensya na raw siya kaya kusa nang nagbigay ng nalalaman sa krimen. Napakasakit po. Nakita ko na lang yung nangyari. Binabalot na nila. Doon yung bata, buwat-buwat na nilang pag-asawa. Nilagay dun sa bodega. Wala nang buhay. Sabi kong ganun. Mahirap yung ginawa ninyo. Anak din ako. Anya, bandang alas 8 ng gabi noong January 16, pinapunta siya ng mag-asawang suspect din sa kanilang bahay. Sa garahe daw siya nanatili at tinanong ang asawa ng agent kung ano ang ipabibili sa labas. Nakita daw niya ang agent at isang babae na pumasok sa bahay. Maya-maya, lumabas ang asawa ng agent at sinabihan siyang huwag munang aalis at tulungan siya. Pero makalipas ang ilang oras, lumakas daw bigla ang tugtog sa loob ng bahay at nakarinig siya ng kakaibang tunog. Iba po tunog. Tunog po talaga ng baril. At pagbukas niya ng pinto, Doon ko na po nakita na yun na nga po. Binaril na nga po yung hindi ko kilalang babae na nasa loob po. Na nakaganon po. nagtanong daw siya kung anong nangyari. Pero sa halip na sagutin ay pinagbantaan siya. Huwag kang magsasalita. Ikaw ang isusunod ko. Hawak na ng QCPD ang 3 suspect at nakatakda silang sampahan ng reklamo.
Kanina, inaresto na rin ng QCPD ang asawa ng biktima na si Police Senior Master Sergeant John Molinido na nauna nang itinuring na person of interest. Nakausap ko pa ang nasabing pulis ilang minuto bago siya inaresto ng QCPD. Tinanong ko ang kanyang komento sa pagdawit sa kanya ng agent sa pagpatay sa kanyang asawa. Sir, napanood mo yung interview ng agent. Bakit tinuturo kayo, sir? Na-comment na muna. Ayon naman sa pahayag sa Facebook page ng Rimando Law Office, sumuko at hindi inaresto si John Molinido na kanila raw kliyente. Wala pa raw inilalabas na arrest warrant laban sa kanya mula sa isang korte. Kagabi nagpunta ang mga otoridad sa isang bahay sa Santa Maria, Bulacan para hanapin ang isa pang suspect, pero bigo silang makita ang target. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, nakatuto 24 oras. Sinampahan ng Securities and Exchange Commission ng reklamong kriminal ang Villar Land Holdings Corporation. Ayon sa SEC, para ito sa market manipulation, insider trading at misleading disclosures na nagbago ng share price ng kumpanya at luminlang sa mga investor. Sinampahan ng Villar Land na dating Golden MV Holdings Inc. ng reklamong paglabag sa Securities Regulation Code. Kabilang sa mga respondent, sina Villar Land Chairperson at dating Senador Manny Villar, dating Senadora Cynthia Villar at kanilang mga anak, kasama sina incumbent Senators Camille Villar at Mark Villar. Inireklamo rin ang ibang kaugnay na kumpanya at mga opisyal nito. Yan ang Infra Holdings Corporation na pag-aari ng kapatid ni Manny Villar at ang MGS Construction. Ayon sa SEC, sangkot ang mga naturang kumpanya sa trading activities na gumawa ng artificial demand at sumuporta sa presyo ng Villar Land shares. Nag-ugat ang mga reklamo sa investigasyon ng SEC sa public disclosure at trading activities ng Villar Land. Batay sa financial statement ng Villar Land noong 2024, nasa 1.33 trillion pesos total assets at 999 billion ang income na kanilang idineklara, higit na mas mataas sa 1.46 billion pesos sa naunang taon. Ang pagtaas dahil anla sa revaluation ng real estate holdings. Ayon sa SEC, isa na publiko ang assets at income bago pa man natapos sa external audit ng kumpanya. Sabi noon ng independent auditor ng Villar Land, hindi pa natatapos ang pag-audit ng financial statements. Nang naisumiti na ang audited financial statements, lumabas na nasa 35.7 billion pesos lang ang total assets. May alegasyon din ng insider trading laban kay Senator Camille Villar. Pumilian nilang senadora ng 73,600 shares noong December 2017 bago inilabas ang isang corporate disclosure na nagresulta sa pagtaas ng presyo ng shares. Binawi rin daw ng SEC ang accreditation ng property appraiser ng Villar Land at pinagmulta ng 1 milyong piso ng matukoy na unreliable o hindi maasahan ang valuation reports nito. Sa isang pahayag na nakuha ng GMA News Online mula sa Villar Group, sasagutin daw nila ang lahat ng alegasyon kapag formal na nilang natanggap ang mga reklamo. Sinusubukan namin kunin ng pahayag ay iba pang inireklamo ng SEC pero wala pa silang tugon. Abiso po sa mga motorista, simula po ngayong gabi, may pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng North EDSA sa Quezon City dahil po sa pagdurugtong ng Mariles ng MRT-7. At nakatutok live si Jamie Santos. Jamie? Pia, pinapayuhan ng mga otoridad ang publiko na magplano ng kanilang mga biyahe, sundin ng traffic advisories at maglaan ng dagdag na oras dahil nga yan sa pagsasara ng ilang kalsada dito sa North EDSA para sa construction ng MRT-7. Isasagawa ang pag-angat at pagkakabit ng turn-back girder, ang bakal na magdurugtong sa dulong segment ng MRT-7 North Avenue Station at sa nakatayo ng tail track o riles sa West Avenue. Malaking tulong ito para sa daloy ng mga tren ng MRT-7, lalo na sa pagbalik ng mga ito sa estasyon. Ito po yung segment nung riles kung saan po magta-turn back o kung saan po parang mag-U-turn yung atin pong tren. At kinakailangan po ito para sa ating operations by 2027. Ang turn-back girder launching ay isasagawa ng DOTR at SMC Mass Transit 7 Incorporated. Napakalaki po at napakabigat ng mga steel girder po. Kinakailangan pong siguraduhin natin na ligtas po ang ating mga commuters habang itinatayo po natin itong mga gawa.
Apektado nito ang EDSA North Avenue, EDSA West Avenue at North EDSA mula Landmark Trinoma hanggang sa tinatayo pa ring Unified Grand Central Station. Sa EDSA northbound o patungong Balintawak, 2 lane ang isasara, 24 oras mula February 1 hanggang May 8. Sa piling gabi naman mula February 1 hanggang May 19, isasara sa pagitan ng 10 p.m. at 4 a.m. ang North EDSA mula Landmark Trinoma hanggang Unified Grand Central Station. Sa EDSA southbound o patungong Cubao, 2 lane din ang isasara 24/7 mula February 15 hanggang May 18. May full nighttime closure din sa piling gabi mula 10 p.m. hanggang 4 a.m. Hindi rin muna madadaanan ng West Avenue EDSA mula March 24 hanggang April 29, 10 p.m. hanggang 4 a.m. Sa mga araw na may full road closure, magpapatupad ng zipper lane. Ibig sabihin, magka-counterflow sa kabilang lane ang mga sasakyan. Naglatag na rin ng alternatibong ruta para sa mga motorista. Nakaantabay at magtutulungan ang mga traffic enforcer ng QC-LGU, MMDA at DOTR contractors para sa maayos na daloy ng trapiko. Minimal daw ang epekto sa trapiko kapag partial ang nighttime closure, ngunit mas ramdam ang daloy kapag may full closures. Ito po ay napaka-importanting step para po matapos yung MRT-7 at pag natapos naman po ito ay siguradong magdudulot naman po ng kaginhawahan lalong-lalo na sa ating mga commuters. Pero ngayon pa lang nasa stress na ang ilang motorista. Ang ilan kasi sa nakausap namin sa mall ang terminal ng mga jeep kung isasara raw ang North Avenue saan sila dadaan. Malaki abala rin talaga kasi malayo ikutin eh. Saan kami dadaan? Paano iikot? Iikot pa ng EDSA. Ay kung mahuli naman kami doon. Matapos ang girder launching activities, magbabalik sa normal ang northbound lane sa May 8 at ang southbound lane sa May 18. Pia, pagdating naman sa MRT-7 ayon sa DOTR, plano nila o target nila na sa second quarter ng 2027 maging operational na ang 12 estasyon mula sa Sacred Heart sa Caloocan hanggang dito sa North Avenue sa Quezon City. At yan ang latest mula rito. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jamie Santos.